Ano ma'am yung kasalukuyang estado ngayon nitong, ginagawa po nating cyber patrolling operations, ng Naga City Police Office, Ma'am Daisy? Yes po, actually ang Naga City Police Office, hindi lang po kami nagfo-focus doon sa mga reporting ng crimes natin sa police station, but still meron din po kaming mga naka-designate na mga cyber patroller para ma-monitor po yung mga nangyayari within the Naga City. So patuloy po ang aming pag-monitor and para maiwasan natin yung mga especially yung mga nagva-violate pagdating sa cyberspace. Opo, iyon. Eto ma'am, malaman lang namin ano, gaano niyo ma'am ito ma'am kadalas isinasagawa yung cyber patrolling at anong mga platform yung kadalasang binabantayan po natin, ma'am? Actually, sir, meron na kaming mga nakatutok na mga patrollers, mga cyber patrollers dito sa Naga City Police Office. Meron kaming trained na patrollers na nag-focus talaga doon sa pagpapatrolya through cyberspace. So, lahat ng platform na pwedeng gamitin ng mga kriminal or gamitin ng mga masasamang loob. So, binabantayan po yan ng ating mga patrollers. Okay po. At dito, ma'am, ano kaya ma'am yung ano, yung base sa inyo pong data, sa observation, sa analysis niyo, ma'am, ano yung pangunahing cyber-related cases, ma'am, na inyo pong naitatala dito sa lungsod ng Naga, maging nitong mga nakaraang buwan or taon, Ma'am Daisy? Yes po. Actually, sir, madami kaming mga na-monitor na mga incident dito sa Sanaga wherein namomonitor namin sa social media pero hindi nakakarating sa aming mga police station. Isa na dito yung mga nagpo-post through social media ng mga magnanakaw, yung mga ganong mga incident. So, with that po, natutulungan kami ng aming mga cyber patroller para maimbestigan ang mga nangyayaring insidente dito sa loob ng Naga City. Okay po. Paano nyo ma'am tinitiyak na sumusunod talaga sa tamang legal process ang cyber patrolling activities natin, Ma'am Daisy? Actually, sir, ang ating cyber patroller, training sila and alam naman nila yung protocol pagdating sa social media. So, alam naman nila na may batas tayo pagdating sa cyber, meron tayong mga cyber law. So, sinisiguro namin na hindi naman kami makaka-violate ng any activity or any act na pwedeng maano yung may-ari nung aming site na pinapasok. Opo. At ito, ma'am, maihabol ko na lang na katanungan regarding dito sa sa cyber patrolling. Bago tayo umusad sa next nating topic. May mga bagong sistema o teknolohiya po bang ginagamit ang inyo pong tanggapan para mas mapalakas yung cyber patrolling or cyber monitoring natin, Ma'am Daisy? Actually, sir, ang Naga City Police Office, ang ginagamit lang namin sa ngayon is yung mga laptops and computers namin para sa aming sa cyber patrol. So, yun po muna sa ngayon. Okay. So, ito ma'am, proceed tayo sa atin pong next na pag-usapan. Itong about sa result or dito sa random drug testing na patuloy nating sinasagawa sa mga personnel po nitong NCPO. Una sa lahat, ma'am, ano ba yung objective or layunin? Bakit po nagsagawa ang NCPO nitong random drug testing sa atin pong mga personnel, Ma'am Daisy? Yes po. So actually, sir, ang ating drug testing dito sa Naga City or hindi lang sa Naga City, sa buong hanay ng kapulisan is meron po talagang isinasagawa quarterly. So, hindi lang po ito. Pero aside ng quarterly na drug testing, meron tayong tinatawag naman na
yung surprise drug testing. So para itong pagda-drug test na ito sa ating mga kapulisan is parte po ito ng internal cleansing ng PNP para maiwasan natin and masiguro natin na ang ating kapulisan is malinis and walang nai-involve sa illegal drugs. Okay, yun. Very well said, ma'am. And dito, ma'am, makikumusta ko na. Ano, ma'am, yung naging overall result nitong random drug testing natin? May, ano ba, ma'am? May nagpositibo ba sa mga, ano natin, personnel? Ano yung lumabas, ma'am, ng mga concerns, ma'am Daisy? So far sa ngayon sir is wala pa naman yung last natin na drug test, wala pa tayong hawak na result, pero yung previous na drug test natin wala naman tayo nakita na nag-positive na sa illegal drugs. Opo. If ever, ma'am, na ano, halimbawa, hindi naman natin hinihingi, pero po kung sakaling ano, may magpositibo dito sa drug test, ano ba yung protocol, ma'am, na sinusunod po ng ating tanggapan regarding dito, ma'am? Yes po. Kapag ang isang personnel o isang pulis nagpositibo sa illegal drugs during the drug testing, so mag-ano din po sila, mag-undergo ng confirmatory test para masiguro natin na kung gumagamit po talaga siya. Then pag na-find out na na-confirm na siya ay positive sa illegal drugs, so mag-undergo din po siya ng kumbaga meron din kaming due process pagdating sa filing of administrative case doon sa personnel na nagpositibo. Okay po, yun. Pero ito, ma'am, just in case lang nga po na merong nagpositibo dito sa drug test. Paano kaya ito, ma'am, makakaapekto yung resulta nitong drug testing sa tiwala, ma'am, ng public sa kapulisan, ma'am Daisy? Yes po, alam naman natin na yung public perception is napaka influential. Kumbaga, alam po namin bilang isang pulis, ang aming imahe dapat is maganda and dapat model or kumbaga model kami sa aming hindi lang sa aming mga kasama but also sa publiko. So kapag may nangyayaring nagpa-positive or kapag may nag-positive, syempre mababawasan siguro na naman yung respeto sa aming kapulisan. Opo, iyon. At ito, ma'am, maisingit ko ulit na katanungan. Paano yung sistema pala nito, ma'am? Every month po ba itong drug testing? Araw-araw or quarterly siya, ma'am? And siguro hanggang kailan po ito, ma'am Daisy? Actually, sir, meron kaming nakaschedule quarterly. But iba po yung naka-line up na random, kumbaga surprise drug testing. Ang surprise drug testing or random drug testing, wala pong schedule na kung saan hindi nila alam kung anong station, kung anong unit po ang mag-undergo ng drug testing. Ganyan po ang ginagawa ng kapulisan natin during the random drug testing. Opo, iyon. I see, ma'am. Kasi kung halimbawa may schedule, parang mapaghahandaan ng isang personnel Yes kung po. gumagamit siya ng drugs, mapaghahandaan. Pero kung ganito, na-surprise po pala, ma'am, walang preparasyong mangyayari, biglaan. Yes, sir. Pero anyway, Yes, sir. ma'am, bago tayo, ma'am, siguro magtapos sa ating interview, ano, ma'am, yung inyong mensahe sa public tungkol sa transparency and accountability po ng Naga City Police Office sa ganitong mga hakbang and even sa mga kapwa po natin pulis regarding dito, ma'am Daisy? Yes po. So, para sa ating mga kapulisan, so ang lagi naming pinapaalala, lagi naming sinasabi and pinapaalala sa kanila na magtrabaho lang tayo kung ano yung tama, maging magandang halimbawa hindi lang sa ating mga kasama kundi para maging maganda ang community and police community relation namin sa
Hindi lang dito sa aming lungsod, but still, kasi meron tayong siyempre sa social media, hindi natin alam kung ano yung mga ah, kung saan nakakarating ang ating mga ah, tawag nun, kung saan nakakarating yung ating mga posting. So, magtrabaho and maging mabuting ehemplo. Yun lang po ang isa and lagi naming pinapaalala sa aming mga kapulisan. And para sa publiko naman, makakaasa po kayo na gagawin po namin ang lahat para maging maganda and maging matahimik ang aming, lalo na ang lungsod ng Naga. Gagawin namin ang lahat para maibigay namin yung tamang serbisyo para sa kanila.